in a world where readily available na talaga ang knowledge online, I think it's very important also na, number one, pinag-aaralan natin yung mga nakukuha nating free resources if it will benefit us or if it will just benefit the content creator. Sabi dito ni Shaya na no one wants to take accountability now. Like, they want someone to blame. Example, si ano kasi, di kumpleto, shinare, di maayos pagkakasabi, like, gumawa ng sariling strategies and all. And I couldn't agree more. Very lengthy conversation with this person kasi sabi niya, ginawa naman niya lahat. Meron silang nakuhang free resources, kineso, sinundan naman niya pero hindi pa rin sapat. Lagi pa rin siyang bumabagsak. Here's the problem when you use free resources. A lot of times, itong free resources na to is just there as a template. Kung hindi ka marunong gumamit ng template, baliwala yan. Isa pa, there's a tendency na ang free resources na pinoprovide sa atin ay galing din lang sa ibang tao. And so this person, this content creator na nag-share nung free resources na yun, hindi nila na-explain ng maayos ano yung step 1, kailangan mong gawin muna. Ano yung prerequisites before you can even use the template. Educating other people is to be able to share knowledge is so powerful, but it's a blessing and a curse. Sa dami ng beses na nakita ko na may mga tao na kinukuha yung free resources namin and calling it their own, yung mga contents ko, halimbawa, yung content ko about creating a contract, kinopya nitong isang content creator na to, and then did not properly educate people kung paano gamitin yung contract. Ayun, at lost yung mga gumamit ng ganong template. The same person created free tutorial on how to generate leads. Pagkatapos yung tutorial na yun ay galing sa LinkedIn Learning, I know because back in 2020, I was required by my client to take that class sa LinkedIn Learning for lead gen B2B. Para lang may additional knowledge ako to pad and add dun sa project namin. This person, this content creator, said na, oh, ito, LinkedIn lead generation. Ganitong maghanap ng clients. And mali yung pagkakaturo. So now there are a lot of people na kagaya nung nag-share sa akin kanina na meron nga ako nitong tracker na to. Hindi naman ako pumapasa. Bakit? Only for us to identify na ang problema, meron ka nga niyan. Hindi mo alam kung paano gamitin. Hindi alam itong taong to kung anong service ang i-offer niya. So doon ko na-realize na okay, kailangan hindi pwede na lagi na lang tayong free resources. Hindi pwede yung kapit na lang tayo sa mga bagay na nakikita nating pinopost online. Kailangan talaga sa side ng content creator, i-educate natin ng tama. Manggagaya na lang tayo ng content ng ibang tao, gawin na natin ng tama. Sa side naman ng learner, alam mo na, oh, ito si Mano maraming free resources. Pero hindi nyo man lang tiningnan kung tama ba yung pagkakalathala. Kumbaga, ano na lang tayo, sunod tayo sa hype. I remember being tagged dito sa isang malaking content creator na nasa Korea yata siya and ginawa na daw niyang lahat, hindi pa rin siya makapasok sa freelancing. Kaya pinollow na daw niya itong si content creator na nanggagaya na to. Pagkatapos, hindi pa rin daw siya makaland ng clients. Bakit? Kasi mali yung process. Ang daming in-skip na part, ang daming, alam mo yung... So again, yung pag-aaral natin sa pag-transition sa freelancing is nakasalalay sa atin. Huwag na tayong umasa masyado dun sa mga free resources lang. Kailangan mataliktik pa rin tayong mag-aral on our own. Hindi lahat na nakikita natin sa social media na libre ay tama.